Saan galang para kay Malonzo? Magnolia Ginebra trade bombshell, naghahanap pa ng third team. Mga kahoops, kapag ang dalawang sister teams gumagalaw, hindi basta trade yan. May mas malalim na galaw. At ngayon, saan galang kapalit ng rights ni Malonzo? Ayon sa isang PBA insider, posibleng i-trade ng Magnolia Hotshots si Ian Sangalang dahil sa limitadong playing time niya sa ilalim ni LA Tenorio. At ito ang mas malaking twist, handang ibigay ng Barangay Ginebra San Miguel ang PBA rights ni Jamie Malonzo. Kailangan nila si Sangalang kapalit. At kailangan pa ng third team para ma-finalize ang deal. Unahin natin si Sangalang, dating cornerstone bigman ng Magnolia, post scorer, inside operator, system big. Pero nitong mga huling conferences, nabawasan ang minutes, nag-adjust ang system, nag-iba ang rotation. At ayon sa report, gusto niya ng mas malaking role. Hindi ito issue ng talento, issue ito ng fit at opportunity. Ngayon, punta tayo kay Malonzo. High-flying forward, athletic, switchable defender, transition weapon. Kung makukuha ng Magnolia ang rights niya, nagbabago ang team identity. From traditional post anchor to modern positionless forward system. Mas mabilis, mas versatile, mas perimeter-oriented. Pero bakit kailangan pa ng third team? Dahil sa salary cap mechanics, contract structures, asset balancing. Hindi simpleng player for rights swap to. Kapag sister teams ang involved, lalo pang mas sensitibo ang galaw. Kailangan malinis sa liga, kailangan balanced ang value. Strategically, ano ang ibig sabihin nito? Kung Magnolia makuha si Malonzo, mas magiging flexible ang lineup, mas babagay sa modern small ball trend. Kung Ginebra makuha si Sangalang, may reliable post scorer sila, may half-court stability, insurance sa front-court depth. Parehong may makukuha, pero ang tanong, pantay ba ang value? Risk para sa Magnolia, trading proven production para sa rights ng player na wala pa sa lineup. Risk para sa Ginebra, adding a big na kailangan ng touches sa system na may established hierarchy na. At syempre, ano ang ibibigay ng third team? Ito ang mas malaking angle. Nagsishift ba ang Magnolia mula sa traditional big man identity? At ang Ginebra ba nag-a-adjust para sa playoff grind style? Kapag natuloy ito, hindi lang ito simpleng trade. Philosophy shift ito. On paper, intriguing ang deal. Pero ang tunay na tanong, win now move ba ito o long-term repositioning? At hanggang wala ang third team, nasa negotiation chess game pa tayo. Mga kahoops, kung ikaw ang Magnolia, ipupul mo ba ang trigger? Fair ba ang Sangalang for Malonzo rights? At sino dapat ang maging third team? Comment your take, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-ring ang bell para sa PBA updates na may analysis, hindi lang headline. Better late than never, mga kahoops!